Nahuli kampo sa Cebu ang isang akyat bahay pero ang nang trespass hindi magnanakaw kundi isang unggoy. Kuya Kim, ano na? Buong akala ni Joseph, inuunggoy o niloloko lamang siya ng misis na si AC sa binalita nito. Na ang kanilang bahay daw sa Argao, Cebu, pinasok. Hindi na magnanakaw kundi ng isang unggoy. Binidyuhan pala niya yung monkey na umakyat sa gate. Nag-ask ako kung anong ginawa nila. Nag-close lang ng doors. Tapos tumawag sila ng command center. Hinala nila mag-asawa. Ang nag-trespass na unggoy, gutom. Umakyat na ang monkey sa my window. Nakita yung shoes ng baby namin. Kinagat niya. Natatakot din kami. Baka kagatin yung anak namin. Saan kaya galing ang tila gutom na matching? Kuya Kim, bakit nga ba mahilig sa saging ang mga unggoy? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Isa sa mga common misconception ay saging lamang ang kinakain ng mga unggoy. Nagsimula ang paniniwalang ito dahil ang saging ay nakikita sa mga may init na tropical na lugar. Ang lugar din kung saan nakikita ang maraming species ng unggoy. Kaya ang saging ay isa sa pinaka-convenient na pwedeng kainin ng unggoy. Ang unggoy naman na nag-trespass sa isang bahay sa Cebu ay isang Philippine long-tailed macaque. At ano naman ang kinakain ng Philippine long-tailed macaque? Ang mga Philippine long-tailed macaque ay mga omnivore. Ang mga omnivore ay mga hayop na kumakain ng halaman at kumakain din ng karne. Samantala, ang pamilya ni Joseph humingi na ng restback sa caretaker ng unggoy na nakawala pala mula sa kalapit na Argao Nature Park. Pumunta kinabukasan, nahuli yung monkey, nag-bait sila ng banana, pumunta yung monkey sa loob ng cage. Ang unggoy, bantay sarado na muli ng bantay nitong si Pedro. Ako po nag-rescue sa unggoy. Ito po si Tiana. Kung may makita tayong wild animals, huwag mo silang saktan. Itawag sa mga otoridad kaagad. Ang natutunan namin, hindi mag-panic. Know the emergency numbers. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.